Sa gitna ng pagbangon mula sa bagyong Opong, nasa state of calamity na ang Oriental Mindoro pati Masbate, kung saan problema pa rin ang kawalan ng tubig, kuryente at signal. May report si JP Soriano. Nagluluksa ang pamilya ni Brian Bolaño sa pagkamatay ng 16 na taong gulang sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Opong. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak ko. Sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang Senid, isa sa 9 na namatay sa Masbate, kung saan mahigit 150,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang mga guro sa Masbate National Comprehensive High School tulong-tulong na sa pag-aayos. Wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Sa lalawigan ng Masbate, 57 silid-aralan ang nawasak sa 54 na paaralan. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide. Bukod pa sa libu-libong gamit na nasira ng bagyo. Apektado rin ang supply ng kuryente, pati supply at presyo ng tubig, maging ang cellphone signal. Nung dati 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon hanggang ngayon. Ang Oriental Mindoro naman isinailalim na sa state of calamity. Umaabot sa mahigit 5,000 bahay ang nasira doon. Mahigit 600 dito totally damaged. 13 barangay ang binaha, 6 ang lubog pa rin. Umaabot sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo. Sa Northern Samar, nasa 1,475 na bahay ang nasira ng bagyo. Mahigit 7,000 ang apektadong pamilya. Apektado ng bagyo ang 2 tulay ng lalawigan ng Biliran sa Eastern Samar. Sa ibang daan, mga putik at bato na inagos ng baha ang perwisyo sa motorista. Mahigit 30 bahay ang binaha. Nasa 2,355 na pamilya o 7,329 na individual ang dinala sa 78 na evacuation center sa Biliran Province. Sa buong lalawigan, 10 ang namatay dahil sa bagyong Opong. Mula rito sa Masbate, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.